Hello guys! So ngayon ituturo ko kung paano gumagana tong online shopping cart gamit si Python. So una muna syempre print ko yung online shopping cart. Then next ang ginawa ko is nag-declare ako ng item 1 variable. And then tinawag ko si input method para ma-input yung unang product name. And then next naman para makuha ko yung quantity ni item 1 or ni product 1. So, nag-declare lang ako ng item underscore quantity 1. Tapos, gumamit ako ng int. Then, input sa loob para makuha ko yung number ng quantity ni item 1. And then, next naman is nag-declare ako ng unit underscore price 1 para makuha ko yung presyo ng item 1 or product 1. And then, gumamit ako ng float tsaka input para makuha ko yung unit price ng item 1. So, same thing lang din. Parehas lang siya sa may item 2. So, nag-declare lang ulit ako ng item 2 variable para makuha ko yung second product name and then quantity and then unit price. So, ganun lang rin sa may item 3. And then next is kinuha ko yung total ng tatlong products. So, para makuha ko yung total ng tatlong products is nag-declare ako ng total 1. And then, minultiply ko yung unit price 1 ni item 1 sa number ng quantity ni item 1, which is yung item underscore quantity. So, same thing lang rin para makuha yung total sa 2 at saka sa total ng 3. And then, para makuha ko yung total ng lahat ng presyo ng lahat ng products na to or items na to, is nag-declare lang ako ng total all. And then, pinag-add ko lang si total 1, 2, and 3. And then, finally, din-display ko sila. Then, sinabi ko lang, cart summary. Print ko lang cart summary. And then, gumamit ako ng f-string. Tapos, din-display ko si item quantity 1 times item 1 by item 1. And then, at the unit price of item 1 is equal to the total. Ito. Total of item 1. And then, same thing lang rin sa item 2 and sa 3. And then, sa baba, print ko lang gamit f-string. F-string total. And then, total all. Total all nilang lahat. So, i-try natin kung gumagana ng maayos yung program. Try natin siya i-run. So, una muna is mag-enter tayo ng unang product name. So, sabihin natin Apple. And then, sabihin natin ilan yung quantity ni Apple. 3. And then, for the unit price, sabihin natin 50 pesos kada isa. And then, for the second product name, sabihin naman natin is meron tayong milk. And then, yung dami ng milk, let's say sabihin natin meron tayong 2 milk. At yung presyo ng kada milk ay 70. For the last product, for the third product naman, sabihin naman natin meron tayong bread. At meron tayong 4 na bread. And then, ang presyo ng kada isang bread is 25 pesos. Then, enter lang natin. And then, makukuha natin yung cart summary ng ating online shopping cart. And then, makikita din natin dito yung total price ng bawat item or products. And then, yung pinaka-total nilang lahat. So, yun lang. And thank you.
and peace.